Ah, alam niyo nakakatuwa nung ating prayer and fasting, mga nagliitan ng mga tiyan ng mga lalaki. Lalo yung mga nakakulay blue dito, yan yung dalawa nakikita ako. No? Tumingin pa isa sa likod. Nakakatuwa, no? Talagang hindi lang sineryoso na para mag-lose ng weight, but higit sa lahat, no? Ginagawa natin prayer and fasting para sabihin sa Lord na, Lord, mas importante itong ipapag-pray ko kaysa sa doon sa appetite ko. That's why alam ko marami sa atin mga sinagot na prayers at maraming sasagutin pa. At yun nga, patuloy tayong manalangin. It's not about what we eat or not. It's all about being connected to Jesus every day. No? Every day. Malaga po tayo ay konektado sa ating Panginoon. And one of the ways para alam natin tayo ay connected sa Panginoon, kailangan tayo mag-mature. Sabi mo, mature. Yan. Tignan mo yung katabi mo. Hindi immature yan, mature yan. Mukha lang medyo parang immature, no? Kasi batang tignan. Pero ganun talaga no? When we talk about maturity in biological or in physical, madali No? Madaling i-qualify. Pag medyo may gray hair, ano sasabihin natin? Thunders na. No? Matured na, marami na pinagdaanan. Pag medyo active, makukulit pang mga kabataan, hindi pa mature. Now, when it comes to spiritual maturity, mahirap mag-qualify. It's not about being in the church for the longest time. It's not about being, have these memory verses. Spiritual maturity is about being like Christ. Masarap pagmahal, madali magpatawad, magbigay ng chance, no? So, spiritual maturity ang susi sa pagiging isang kaganapan, maturity, kapanahunan sa espiritu, no? Remember mga kapatid, we're not only physical being, we're not only social being, we are also have this spiritual being because we have all this breath of God. Nung kinrehate niya si Adam and Eve, no, even si Adam, hindi pa siya buhay nung kinrehate niya, kailangan ng hininga ng Diyos para siya ay mabuhay. Kaya ang mga katabi mo na yan, may hininga ng Diyos. Kaya mukhang Diyos. Tignan mo nga, mukha ba ng Diyos? Mukha ba ni Jesus? Parang ayaw niyong maniwala, tawa kayo ng tawa. Di ba? Konti na lang, kamukha ni Jesus. So, ito yung ating theme for the month of February, Keys to Spiritual Maturity. At yun nga po, sabi ni Jim Putman, one of the author na ating ginagamit sa ating mga materials when it comes to relational discipleship, ang sabi niya, many Christians have an inaccurate assessment of their own level of spiritual maturity, as well as the level of those around them. Sabi niya, maraming believers, maraming Kristiyano, ang hindi tumpak, hindi tama sa pag-assess. Ano ba pag-assess? Sa pagtingin sa kanilang sariling antas ng spiritual na kapanahunan. No? At yun din, dahil hindi nila alam yung kanilang antas o stage ng kanilang spiritual maturity, same thing din, pag tumingin sa kanilang paligid, ay hindi nila rin alam. So, ang kapanahunan o spiritual maturity ay hindi naman talaga na-attend overnight. Katulad ng isang biological na pag-edad o pagtanda ng isang tao, ito ay dumadaan sa proseso. No, hindi pinanganak yung baby ngayon, bukas ay nasa kindergarten na. The next day, nasa elementary na, middle school, high school, senior high, and then college, and then nasa career na ito. Merong proseso, merong stages. Kaya nga, itong spiritual maturity, pag pinag-usapan ito ay patungkol sa aktibong proseso, dynamic yung process niya. Kasi nga, ito ay nangyayari throughout our life. No? Habang tayo nag-journey sa buhay na ito, habang tayo ay nakaka-experience ng iba't ibang mga pain and suffering and mga small victories, ganun din tayo, ang ating spiritual na buhay ay kailangan din namang mag-mature. Okay? Mag-next level. Kasi nga po, ang pagiging katulad ni Kristo ay hindi overnight. No?
Tulad ako, pag ako pinag-antay mo at usapan natin alas 10, pag dumating ka ng alas 10, late ka na sa akin. Kasi ando doon na ako ng quarter to 10. So naniningkit na yung mata ko, isingkit na yung mata ko. Tapos late ka pa darating, mga 10:15, 10:30. No? Sabi ko nga sa sarili ko minsan, Lord, buti lang pastor ako, kundi, di ba? Kasi yung gigil mo, minsan, yun nga, as you respect the time, maraming mga tao, ay hindi ganun ang pananaw. So, kailangan bang mainis ka, maasar ka, magalit ka? So doon makikita ang isang maturity in those dealing with those kinds of situation na talagang hindi naman talaga pwede kasi magkaiba. No? Unique. Kaya nga minsan ang mag-asawa, nag-aaway din kasi although they mag-asawa, merong uniqueness. So ang tanong is, paano ba masusukat ang isang maturity ng isang tagasunod ni Kristo? Para sa inyo, paano masusukat? Pag ako ba, pastor, tumayo rito sa harapan nyo, sabi nyo, matured na ako? Di ba? Ang mga nag-morning devotion pa, napapanood natin, sila ba ay nag-matured na? Okay? Yung mga Sunday school teachers natin, are they matured? Hindi lang those kids na makukulit? No? So pag-usapan natin. Kasi nga po, when we talk about spiritual maturity, it's all about relationship, that we are always aligning our heart to the very heart of Jesus. Kaya nga Christ-likeness eh. Inaalign natin ang puso natin sa puso ni Jesus, hindi sa puso ni inuman. Kasi pag inalign mo ang puso mo sa ibang maliban sa Panginoong Diyos, there will always be problem. Inalign mo ang puso mo sa worldly possession, mangyayari, ang habulin mo, you always pursue these material things to the point na kakalimutan mo na ang relasyon mo sa tao at relasyon mo sa Panginoon. If you pursue those things na you want a magandang career, no? Na you dwell on that career wholeheartedly when it comes sa inyong relationship sa Panginoon, medyo nawawala. So, spiritual maturity is all about relationship. A relationship is not means to an end alone. Hindi ang relasyon ang magiging dahilan para makuha o marating yung isang layunin. Ang relationship ang layunin mismo. We're all living in this world because of relationship. And we're all created in a relationship. Tayong lahat ay ginawa, kinrehit ng Diyos para magkaroon ng relasyon. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-isa. Huwag kang mag-isolate. Dahil pag nag-isolate ka, anong nangyayari? Anong nangyayari? Darating ang kaaway para patuloy kang dayain at sirain ang iyong pananaw. No? At ilayo ka sa pananaw mo sa ating Panginoon Diyos at sa ating relation sa Kanya. Now, to love God and to love others in a relationship is spiritual maturity. Okay? Ulitin ko. To love God and to love others in a relationship is spiritual maturity. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo yung katabi mo. Kahit hindi ka ibig-ibig. Tingnan mo nga, kaibig-ibig ba? Hindi, di ba? Pero dahil mahal ng Diyos yan, at ako ay may relasyon sa Lord, mamahalin ko tong katabi ko. Kasi bakit? Hindi dahil sa mahal ko siya o kaibig-ibig, kundi siya ay mahal ni Jesus. Tama? Kaya hindi madali to love God and love others unless we have this understanding of spiritual maturity is to be like Christ. Mahirap magmahal ng kapwa. Sabihin ko na sa inyo, mahirap. Why? Marami sa atin, no? Nagkaroon tayo ng tinatawag na traumatic experiences dahil hindi pinahalagan ang relationship. Kasi bakit? Isinantabi ang relationship, basta importante, ito ang gusto ko. Isinantabi ang relationship kasi ako ang tama, mali ka. Isinantabi ang relationship kasi
Hindi ka makasunod sa gusto kong mangyari, diyan ka na, iiwan kita. That's why we need to fight for our relationship. And to fight for our relationship is one of the key to spiritual maturity. Yes, magkakaroon tayo ng conflict, magkakaroon tayo ng tension, pero hindi ibig sabihin, iiwan kita. Pababayaan kita. Ipaglalaban ko yung relasyon natin. Kahit na hindi tayo nagkakaintindihan, kahit hindi tayo nagkakasundo, dahil mahal kita, ipaglalaban ko yung relasyon natin. Sana ganun tayo mga kapatid, katulad ni Kristo. His holiness and our sinfulness cannot be mixed. Hindi pa pwede. Kaya kailangan bumaba ni Jesus, magkatawang tao, para i-connect tayo doon sa banal na Diyos. Para magkaroon tayo ng relationship. Relationship. Hindi ibig sabihin, ayaw ko sa iyo, kaaway kita. Maaring ayaw ko sa pananaw mo, ayaw ko sa gusto mo, pero hindi kita kaaway. Okay? So, ang relasyon ay isang layunin. Hindi ito isang paraan para marating tayo sa layunin na iyon. Kundi ito mismo ay layunin. No? Hindi ito isang tamang pagbibigay ng information doon sa tao na sabihin mo kanyang behavior at tapos na. Ito ay isang proseso na patuloy natin gagawin, actively, not passively, para makita ng taong yun, we are always sincere in dealing with those relationships that have tension and conflict. No? Hindi palibas nag-away tayo, bahala ka na, tsaka na tayo mag-usap, tsaka na tayo magkita. Hindi. Kaya nga po, medyo mahirap itong spiritual maturity. Unlike biological maturity, alam na alam mo, basang-basa mo ang karakter, ang itsura ng tao, unlike spiritual maturity. So, hindi lang namang knowledge ang spiritual maturity. Para sabihin natin isang disciple ay matured na. Disciples are not only taught what Jesus commanded, but they must be taught to obey all that Jesus commanded. No? Hindi lamang kaalaman ay sapat na para maging isang ganap na disipulo. Ang isang alagad ay tinuturuan kung paano iniutos, hindi sinasuggest ni Jesus na sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Okay? Kaya nga ang sabi doon sa si John, makikilala na kayo ay aking mga disipulo, tagasunod kung kayo ay nagmamahalan. Makikilala na tayo ay mga disipulo, tagasunod ni Kristo kung tayo ay nagmamahalan. No? Ang problema, maraming Kristiyano nakikilala, nagbabangayan. No? Nakakalungkot, at yun nga, even sa mga group chat ng mga pastor, nagbabangayan. Kasi bakit? Ang dami mga pastor, theologian. Daming alam. Tapos sinama nila ako ay Nicolaitanian. O, diyari sila sa akin. O, theologian kayo, ako Nicolaitanian. So, minsan, pinagkakaisahan ako. Why? I'm talking about relationship. You're talking about theology and yet, hindi mo na-apply. What's the use of those wisdom and knowledge in theology in about the study of God and yet hindi naman nakikita ang Diyos sa iyo? Diba? Wala eh. Useless, meaningless. It's all about being like Christ. Ang tamang theology. Kung anong pagkakilala mo kay Kristo is nasa buhay mo at dahil doon nakikita mo ang paligid mo ay nagiging maayos. Okay? So, hindi lang siya basta isang information. Our relationship to Jesus is all about being obedient to Him. Kaya nga po, maintindihan natin, sa pamamagitan ni Jesus, siya yung perfect picture of love for God and love for others. Si Jesus lang talaga eh. No? Sa kabila nung kanyang kamatayan sa krus, nakapako siya. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo kung ako nakapako sa krus, ano sasabihin ko? Tanong niyo ko, kung ako nakapako, sumpain kayo.
Kasi hindi ako si Jesus eh. No? Siyempre, yung galit ko, napako ko dahil sa iyo, and then sasabihin ko, patawarin kita. Ano ka, hello? Pero yun si Jesus eh. Sinaktan, nagupit, nilagyan ng korona ng tinik, pinako, 3 klaseng pako, tinusok sa tagiliran, and yet sinabi niya, forgive them. Forgive them. Kaya, we need to understand who is Jesus. And yun nga, spiritual maturity is not about knowledge. It's not about what we've learned. Gaano tayo katagal sa church. Makikita ang spiritual maturity kung tayo ay nagiging katulad ni Jesus. Of course, in our lifetime, hindi mangyayari. But at least alam na ng Diyos na ang puso natin ay connected sa Kanya. Mahirap talaga kasi may mga triggers. No? Makita mo yung asawa mo, lagi nakasimangot, nakaka-trigger yun eh. No? Kaya kailangan lalo pag kasama lagi sa bahay, kailangan lagi nakangiti kahit may mga pressure sa negosyo, sa trabaho. Nakaka-trigger. Pati ikaw, uminit na, high blood na. Diba? So, ganun. Kailangan maintindihan natin na ang ating Panginoong Diyos, for us to fulfill the Great Commission, nire-require tayo na hindi lang basta magkaroon tayo ng intellectual agreement with Jesus' teaching regarding sa Great Commission, but yun nga, makita natin yung obedience, makita sa atin yung obedience na tayo ay talagang sumusunod sa ating Panginoong Jesus. So, spiritual maturity. So, introduction lang yun. Papasok na tayo sa ating passage. So, kung meron kayong mga Bible, Luke 17, buksan nyo ang inyong mga Bible. Lucas 17. So, ang aking title sa ating Sunday worship ngayon ay Spiritual Maturity Forging Disciple Makers. Yung parang ito panday, blacksmith. Diba? Sino sa inyo nakakaalam ng mga ginagawa ng isang blacksmith? Si Kuya alam yon, no? Ito ay isang proseso, katulad ng pagpapanday, ang disciple maker, spiritual maturity, isang proseso na kung saan gumagamit ng pagpapanday, di ba? Ng init, ng hammer, no? And then, mayroong tinatawag na process ng ng heat and cool, di ba? Pupukpukin, iinitin yung material, kung gagawin mang itong kutsilyo, tapos isasawsaw sa tubig, tapos iinitin, pupukpukin, isasawsaw sa tubig. So merong heat and cool process na para doon makikita yung magandang resulta ng gustong gawin. So, hammering and tempering. Ito ay isa sa mga proclamation and formation of a spiritual mature disciple of Jesus. Kaya ginamit ko yung forging na sinasabi. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin yung ating takeaway. Yan. Okay? Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Yan. Ang spiritual na kapanahunan ay hindi daw optional. Okay? Ito ay gear. Ano yung gear sa Tagalog? Granahe, no? Gear, yung may mga ipin. Ito ay isang granahe sa paggawa ng alagad upang yung mga stumbling blocks, yung mga hindrances, yung mga obstacle, ay gagawing stepping stones para sa kaharian ng langit. Totoo yun eh. Tayo sa ating journey sa buhay, maraming stumbling blocks, maraming mga distraction, mga obstruction, pero hindi dahilan yun para sumuko tayo. No? So may mga detours tayong nadaanan, katulad sabi ni Kuya Mike kanina. Grabe, Pastor, ang dami sinarang kalye kasi may fun run. Oo, kaya nga, iwasan natin yung loob ng CBD, Commercial Business District, pag Sunday. Kasi marami talaga sinasarado. Tapos iikot ka, paikot-ikot. So, better way, take EDSA and then Rockwell or take Dasmania, dire-diretso, and then Buendia. Kasi pag dito sa CBD, talagang traffic. So, ganun din. No? Sa ating spiritual maturity, maraming mga hindrances, maraming obstacle,
pero hindi ito magiging hadlang. At ito nga sa ating pag-aaralan, Luke 17, 1-19, ito ay nagdalaman ng mga teaching ni Jesus na kung ano yung mga cause ng pagiging, ang tawag dito, stumbling, pagkatisod, no? Pagkatisod ng iba, yung kailangan ng unlimited forgiveness. Parang mahirap yun, ano? Unlimited forgiveness, about the power of faith, our duty as a servant, at yun nga, yung being grateful in worship. So yan ang pag-uusapan natin for this morning. So, bilang isang disipulo ni Christ, I must protect the flock. One of the key to spiritual maturity is to protect the flock, to protect one another. I'm not saying we will condemn, we will tolerate one another, but being protect one another is one thing na gusto ng Panginoong Hesus na makita tayo. Kaya nga yung sa Bible, when we talk about one another, napakahalaga nito. Carrying each other's burden, prayer for one another, caring for one another. Kasi nga, we need to protect the flock. We are one family. Kahit na magkakaiba tayo ng ating mga biological na pinanggalingan, pero when it comes sa ating spiritual na buhay, tayo ay isa dahil sa ating Panginoong Hesus. So basahin natin, sundan niyo ako, no? Habang binabasa natin itong verses 17, 1-2. Basahin ko sa Tagalog. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi maiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Even si Jesus alam niya. People will fall into sin. Alam niya, no? Tapos, ngunit, nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Katitisuran. Pag ang iyong kapwa, dahil may nakita sa iyo, at naging dahilan para hindi na siya magpatuloy sa kanyang relasyon sa Lord, dahil kanyang expectation sa iyo bilang anak ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoon, nakakaawa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat, siguradong nalunod. Kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. So, ano ang problema dito? Sometimes you are unaware of the things na ating ginagawa, sinasabi, iniisip ng mga tao sa paligid natin dahil tinitignan tayo bilang anak ng Diyos, inilalagay tayo sa isang pedestal dahil tayo yung mga believers, Christian, at may nakita, of course, minsan nagiging dahilan para questionin nila yung ating faith. Of course, alam ni Jesus magkakasala, pero maging aware tayo mga kapatid. Now, we're always representing Jesus. We're all ambassadors of Jesus in this world. Kung nasa ng mga paa mo, ando doon tinitignan si Jesus sa iyo na dapat naririnig, nararamdaman, nakikita si Jesus. Yun talaga kasi ikaw ay isang Kristiyano. Yun talaga, merong standard. Pero ang sabi dito, pero kung ikaw ang magiging dahilan para matisod, ang tao, mabuti pang ihulog ka na sa dagat, lagyan ng pabigat, at malunod ka na. May consequence. Merong warning. No? Kasi nga, yung tinawag ditong stumble, di ba? Stumble sa ibang verse. It is a word na kung ibig sabihin ay ikaw yung naging dahilan para yung iba ay matukso at yun nga, mahulog sa kasalanan. So anong mga kasalanan to? Yung mga self-temptation na sinasabi.
Okay? Yung mga pride and bitterness. Pag tayo nagiging prideful because of our accomplishment, minsan di natutuwa ang tao. Remember, galit ang tao sa number one. Galit ang tao sa number one. I'm not telling na huwag kayo mag-excel. Pero ganun talaga, napakalupit ng mundong ito. Pag ikaw ay nasa number one, nasa taas, galit ang tao sa atin. Of course, ang problema, minsan, being entitled, yun nga, yung pride pumapasok. So, nagiging katitusuran. Okay? Yung substance abuse, smoking, drinking, nagiging katitisuran. Nakita niyo yung pastor niyo, pagdating sa bahay, binuksan niyo yung rep, may sunmig light. Ano mararamdaman niyo? Grabe si pastor, galing mag-preach. Manginginom pala. Ako nga nagkaroon pa ng impression during our high school reunion. Kasama ko, siyempre, nasa lamesa, may mga inumin. Ako, di ba, may mga alak. May nag-message sa akin, Pastor, nakakaya yung post. Nakatag ako. Nuiinom ka pala. Sabi ko, unless na makita mo, hawak ko yung alak at tinungga ko, sabihin mo, manginginom ako. I want to reach out those people, mga kabatch ko. Na yes, pastor ako, pero hindi ko kayo titignan dyan sa mga ginagawa nyo. Kasi narito, para mas Kristo. Malalaki na kayo, tatandaan nyo na eh. Alam nyo na yung tama at mali. Diba? So I'm not in control of kung anong gagawin nila. Pero nung sumunod na reunion namin, tuwan-tuwa ako. Wala na ako nakikitang bote sa lamesa. So lahat, pinupunta ko kasi officer din ako ng aming batch. Pinupunta, kinakamusta. Tapos nagtataka ako, bakit may kulay yung inyong mga glasses? Bakit wala naman tayong ganyang inumin? Tapos may nakita ko, may yumuyo ko, may nakabalot sa paper bag, tinatago pala. So, even sila, nagkaroon na sila ng parang idea, nagkaroon ng mga realization na itong pastor na to, kahit hindi kami sinasaway, nagkaroon sila ng parang nakakaya naman. No? Hindi ko sila sinasaway, basta sinabi ko, malatanda na kayo, okay lang. At what is important to me, mahal kayo ng Panginoon. Mahal kayo. Kaya sumunod na, yun nga, lagi silang nakatago, meron pa rin. Kaya minsan sabi ko, ilabas nyo na, tatagay ako, penge. Tapos nagugulat sila. Pero hindi talaga. Ilabas nyo na, kaysa tumapon pa dyan, ganun din naman eh. Sa akin nyo lang naman tinatago, sa iba naman hindi. So, ganun ano. So, naitatawid isang relasyon na hindi condemning, hindi rin tolerating, but always reminding that the love of God for them is always available. No? Kaya pwedeng itawid hindi para magiging tayo, maigpit, malupit, marahas tayo kasi tama ako, pastor ako, mali kayo. Hindi eh. That's why a disciple must always protect the flock. Diba? Ano pa? Ano yung mga nakaka-cause ng pagiging stumbling block? Yung mga gossip, mga marites. Tignan mo yung katabi mo. Pag may nakita tayong mali sa ating kapwa, rebuke personally, hindi sa maraming tao. At pwede mo sabihin sa kanya, alam mo, John Dex, mali ka talaga eh. Kaya galit na galit sa si Kay. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita, ayusin mo. Mag-sorry ka sa asawa mo dahil lang nakakaalam. Kasi ang hilig-hilig mong magbabae. Di ba? So, tayong dalawa lang. Huwag kang mag-alala, hindi makakarating to sa kahit saan, kahit sa church. Pero andi dito ako para bantayan ka. Kasi bakit? Mahal ko kayong mag-asawa and I want you to know ng pag-aasawa ay panghabang buhay. Yan ang protecting the flock. Hindi, ang sama mo kasi, Kristiyano ka, ganyan. Hindi nakukuha sa ganun eh.
No? So, a disciple, to be a mature, we need to always care for the feelings ng iba, hindi yung puro damdamin natin. Kaya minsan nga, nagiging katitusaran pa, na parang tingin natin sa sarili natin, we are righteous, holier than thou attitude. No? So always be aware. No? Kasi nga po talagang may mga tao na nakatingin sa atin. Kaya nga, Jesus warns us of the temptation na it will lead to sin. Kaya marami ang pwedeng matisod. Kaya mas mabuti pa raw na talagang malunod tayo, at least tayo lang. Hindi na tayo nakadamay. So mature disciples prioritize purity to safeguard the vulnerable. Pinapriority yung pagiging dalisay para maprotektahan yung mga mahihina. Kasi nga, we're talking about spiritual maturity now. Pag may spiritual maturity, may spiritual parent, there must be a spiritual child or infant. Sila yung mahihina, kailangan natin protektahan. Tulungan. Hindi para i-qualify kasi ikaw ay spiritual infant child ka, kaya ka ganyan, no. Dahil spiritual infant ka, child ka, tutulungan kita na makarating doon sa level na kung saan, alam ko, ay magkakaroon ka ng thinking na hindi ka lamang puro ikaw, kundi pagsisilbi rin para sa iba. Kaya mahalaga po magkaroon tayo lagi ng self-examination and accountability. Ako ba ay nakakatisod? Sino ba yung pwede kong tao sa tabi ko na pwedeng magpaparating sa akin ng mga bagay-bagay na mali ko na hindi ako masasaktan? Pero masakit siyempre. Pero ibig sabihin, hindi ko pe-personalin. Sasabihin ako ng mga mali ko and yet hindi ko pe-personalin kasi bakit? Ang taong ito, mahal pala ako. Taas ang kamay sa inyo na meron ka ng accountability partner. Taas ang kamay. That's someone na sabi mong, yung nasasabihan mo ng laman ng puso mo. Maliban sa iyong asawa. Taas ang kamay. Hindi marites hindi yung marites na nasasabihan. Ibig sabihin, pag nalulungkot ka, meron kang someone na pwedeng tawagan. Pag meron kang mga small victory, meron kang someone tawagan to share that feeling. Na yes, medyo masasaktan ka pag nireview ka, pero alam mo dahil mahal ka ng taong ito, poprotektahan ka niya. Find someone. Find someone. Kaysa kaaway, lagi tayong dadayain. Hindi, kaawa-awa ka talaga eh. Kasi mali siya, ikaw tama. Ganyan ang kaaway. No, we will always protect the flock. Kaya ang mature disciples, asan na yan? Yan. Mature disciples suspect their own sin. Kailangan meron tayong self-audit na baka may mga natitisod na iba sa atin. At kung tayo ang katitisuran, clear the path para sa kanilang journey ay magkaroon sila ng growth. Growth na bilang isang tao na may relasyon sa atin. Hindi tayo ang magiging dahilan ng pagkakatisod. So, ang assignment this week, sino ba yung mga natisod ko? Sino ba yung mga nasaktan ko? Ba't tawa ka ng tawa dyan, Ina? Parang, no? Sino ba yung mga nasaktan ko? Kasi yun nga, may warning ang ating Panginoong Diyos. Mas mabuti pa ang magtali ka ng pabigat sa iyong leeg at malunod ka. So, to be a disciple, we must protect one another. Amen po ba? Hindi tayo magkakampihan I'm not saying magkakampihan tayo. No. Pag mali ka, mali ka. I-rebuke kita. Pero ipaglalaban ko yung ating relationship. Number 2, sabi sa verse 3 and 4, pwedeng pakibasa, verse 3, mga nakakulay blue. Tingin na naman ang kanilang mga damit. Nakarating na naman kayo dito, hindi nyo alam kung ang damit ang sinuot nyo.
O, lahat na kulay blue, basa! So, be careful. Mga nakakulay blue. Jandex, lakas. Master. Okay. Next. Verse 4. Asa na yung verse 4? Asa na ba yun? Paki-adjust mo nga. Pakibalik. Pakibalik pa. Ayun na ba yun? 3 and 4? Ayan, 3 and 4. Okay, so, anong sabi dyan? Be careful. Kung nagkasala ang iyong kapatid, pagsabihan mo. At pag nagsisi, anong gagawin? Patuwarin. Paluin. Ganun ba? Patawarin. Kahit na 7 beses niya ginawa sa isang araw, anong gagawin? Forgive them. Taas ang kamay, kayang gawin ito 7 times. Taas ang kamay. Tignan nyo, maski ako, hindi ako mataas ng kamay. Mahirap to. Hindi to madali. Sinaktan ka ng 7 times. Ibig sabihin, intentional niya nang sinasaktan ka, ginagawan ka ng mali. And yet, the Bible says, forgive them. Lord, bakit naman ganito? Ang pinapagawa mo. To be like Jesus is to forgive unconditionally. Hindi lang 7 times. Hindi lang 7 times. More than enough para maramdaman niya na kahit ginawang ka ng mali, mahal mo pa rin siya. Handa kang magpatawad. Followers are instructed to rebuke a sinning brother, and if they repent, forgive them, even if they sin 7 times in 1 day. So maturity demands proactive grace. No? Binanggit ka rito, grace. Para sa iyo hata to. Magpatawad ng paulit-ulit. Sabi doon, grace. Rebuke sin but forgive repeatedly upon repentance even 7 times a day. Kasi nga, when we forgive, we create these communities of restoration. Habang tayo ay patuloy na nagpapatawad, nare-restore. Hindi lang ikaw, kundi pati yung tao para magkaroon siya ng realization na patuloy siyang gumagawa ng mali. Kasi minsan, ang mga magulang lagi sinasabi, kaya ako pa ulit-ulit na anak kasi hindi ka marunong makinig. Tama, mga magulang? Same thing with our spiritual being. Kailangan paulit-ulit tayong masaktan minsan, hindi para sa atin, kundi para sa mga tao ito, magkaroon tayo ng community of restoration. Ma-extend din sa kanya yung grace ng Panginoon para siya, pag siya nang nasaktan, may gumawa sa kanya ng mali, ganun din ang magagawa niya kasi nakaramdam siya ng pagtanggap sa kabila ng kanyang paulit-ulit na ginagawang kasalanan. Pag ikaw ay nakatanggap ng ganong deliverance ba, ng ganong pagtrato, ma-extend kasi bakit? Kasi una kang nakaranas. Hindi ka makapag-extend ng ganong pagtrato unless na naranasan mo. Kaya ang isang mature disciple, pinaparanas ito para ma-promote yung healing nung tao na yon. Siya ang may kailangan ng healing, hindi tayo. Okay? Siya ang may kailangan. So as you go, as you fight for the relationship, nakikita natin, itong kasama natin, na pinagkatiwala ni Lord sa atin, nagmamature na rin. Bakit? Kasi naramdaman si Kristo sa atin. Kaya ang mabigat ito pinag-uusapan natin na to.
Matindi to. Hindi to basta-basta. Itong sinulat na ito ng ating Panginoong Jesus sa Luke 17. Kasi kung ating babalikin yung context nito, it's all about the rich man and Lazarus. Hindi naman, ang pinag-usapan doon, hindi yung pera, hindi yung possession. It's all about treating others. Ang konteksto ng Luke 16. Kaya dito, pagdating ng 17, ipinapakita ni Jesus, ayaw niya maging katulad tayo ng rich man na he treat Lazarus na ganun nga eh. Dito kausap niya kanyang mga disciple. Wala siyang ibang kausap dito. Kundi yung mga taga-sunod niya. Kaya, ano yung makikita nating learnings dito? Yan. Maturity ay isn't offended, it forgives. No? Pero totoo, very offending yung pinapagawa sa atin. True spiritual growth shows itself in how you treat those who wrong you. No? So, kasi nga ang forgiveness, hindi ito earned. It is commanded by Jesus. Ano sabi? Forgive. That's why we need to rebuild trust, especially when it comes to discipleship. So, this week, saan ako may relasyon na kailangan kong i-extend yung forgiveness. At ako rin naman, kung ako yung nasaktan, saan ako relationship na mag-extend din ako ng, ako rin ang nakasakit, humingi rin ng forgiveness. No? Kung ikaw yung nasaktan, hingi ka ng forgiveness. Kung ikaw yung sinaktan, ay ibigay mo naman yung pagpapatawad. Kasi nga, spiritual maturity is all about forgiveness. At sabi nga ni Josh McDowell, forgiveness is the oil of relationship. Isa sa mga apologetics din na very sinusundan ko. No? Forgiveness is the very oil of relationship. Kasi when we talk about gear, yung oil, kailangan merong gear para hindi nagkakaroon ng friction ng metal to metal para maganda yung takbo. So kung may relationship tayo pero wala tayong forgiveness, so nangyayari, wala eh. Nasasayang relationship. Tapos sa matagal na panahon, naitatapon dahil lang sa isang issue na hindi nare-resolve. So, in our relationship, kanino ko ma-extend yung forgiveness and ask forgiveness for those people that cause pain, no? Sa mga nasabi ko, nagawa ko. So, the disciple, isa pa is by activating mustard seed faith and humble duty. Okay? Basahin natin. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Kasi bakit? Hindi nga naman madali na magpatawad. Sumagot ang Panginoon, kung may pananampalataya kayong kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, mabunot ka at malipat sa dagat. No need, sabi ni Lord, ng perfect faith, ng great faith. Kailangan mo lang ng faith ng katulad ng isang mustard seed. Alam niyo yung mustard seed? Gano'ng kalaki? Kumakain kayo ng McDonald's, hamburger. Ano yung nasa ibabaw? Sesame seed, ang liit. Mas maliit pa rin ang mustard seed. Okay? Mas maliit pa. Pero sabi niya, Panginoon, kahit ganyang kaliit ang pananampalataya mo, pwede mong utusan ang puno na maalis sa kanyang pinaglalagyan. At pwede mong utusan na mabunot ka at malipat sa dagat at susundin kayo nito. Sinabi pa ni Jesus, halimbawa may alipin kang nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa at kararating lang niya mula sa trabaho niya, bilang amo, sasabihin mo sa kanya, halika na, maupo ka at kumain. Hindi. Sa halip,
ito ang sasabihin ninyo, magbihis ka na at ipaganda mo ako ng hapunan. Sipin mo, no, may alipin na nagtatrabaho for the longest time, bigla kang dumating, hindi siya mag-expect na makasama mo sa pagkain, kundi utusan mo siya, ipaghain mo ako. Sabi dito. So, ipaganda ko ng hapunan at pagsilbihan mo ako habang kumakain. Saka na kumain pagkatapos ko. Hindi pinasasalamatan ng alipin dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ganon din naman sa inyo. Pagkatapos din gawin ng mga iniutos sa inyo, sabihin ninyo, mga alipin lamang kami at hindi narapat purihin dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. So, tignan natin muna yung mga naunang verse. So, tiny faith, small faith, can uproot a tree. So, ganun din ang mga dutiful servant, no? They deserve no extra praise. Ang kanilang requirement is to obey. Kaya marami sa atin, grabe naman yung aking supervisor, grabe naman yung aking boss. Pag nagawa ko ng tama, wala man lamang a tap on my shoulder to appreciate me. Diba? Pero konting mali ko, ito na, may memo na ako. Siyempre, may memo kong ito. Nako, baka malagay sa 201 file ko. Grabe, masisira yung aking, diba? But being a servant, sabi dito ng ating Panginoong Diyos, you are expected of your obedience, not of being entitled doon sa accomplishment mo kasi yun ang iyong dapat gawin. All you have to do is what? Sumunod. Submit. Obey. There will be a perfect time that God will reward our efforts. Pero yun nga, as we serve here in this world, sabi ko nga sa inyo, malupit ang mundong ito. Pero thanks be to God kasi hindi niya hindi siya bulag para hindi makita yung accomplishment natin. Same thing sa isang disciple, no? Maaring gigil tayo mag-share ng gospel sa ating mga kaibigan, kakilala, and yet hindi nila tinatanggap, no? And then sasabi natin sa Panginoon, Lord, ayoko na. Ayaw niya naman tumanggap eh. Remember, hindi sa atin yung conversion. Ang pinapagawa ng Panginoon is to share His love, His grace, His redemption. Ang conversion ay manggagaling sa ating Panginoong Jesus. Kaya hindi natin pwede sukuan. Lord, grabe, dahil sa akin, naging pastor siya. Lord, dahil sa akin, nakakilala sa Lord, sa iyo. No. It's all about God's move. Doon sa person na yon. Ginamit lang tayo, kinasangkapan lang tayo ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng itaas natin ang ating mga sarili. Of course, malaking bagay. Tayo ay nakapag-cooperate, pero yun nga, it's all about Jesus. It's all about the Holy Spirit that moves in that person para tanggapin siya bilang Lord and Savior. Pero ang problema nga, kung hindi tayo magpapagamit sa Lord. Di ba? Dahil kung sinasabi sa inyo, noong isang kabataan natin dito, Pastor, suko na ako. Ayoko na. Bakit? Kasi ang hirap mag-share ng iyong pag-ibig, ng kanyang pag-ibig sa pamilya ko. Sabi ko, kung meron mang susuko, dapat hindi ikaw kasi kapamilya mo eh. Iluhod mo sa Lord. Dating yung time, makikita mo, kasama mo sila rito. True enough, kasama na natin yung pamilya ng kabataan na yon. No? Purihin ng Diyos. Kasi yun nga, pag hindi niya makita yung katulad itong mustard faith seed, na kahit na nawawalan ka ng pag-asa, basta meron kang pananampalataya, nakikilos ang Lord sa buhay mo, kikilos sa kanyang panahon. Ang problema, nagiging impatient tayo. Spiritual maturity, tinetest yung ating obedience. So sana wala tayong pipigilan, wala tayong susukuan pagdating sa pag-share ng salita ng Diyos. Kaya, faith grows through obedient duty, not applause. No?
Ang pananampalataya ay lumalago dahil sa pagsunod, hindi dahil sa tungkulin. Okay? Hindi sa palakpak. At dahil ito yung nagiging apoy para maging matatapang ang mga spiritually matured Christian to go and make disciples of Jesus. Pag may mga maliliit na pananampalataya na nagre-resulta ng isang napakalaking victory para sa Panginoon, ay nagiging isang apoy para patuloy na kumilos ang bawat isa sa atin beyond those mga parang imposibleng mangyari. So saan sa buhay mo ngayon na kailangan mo magtiwala sa Diyos at makita mo ng lubos na siya ay kumikilos sa iyong buhay? No? Saan? Sa buhay mo na kailangan mo magtiwala ang Lord. Ito ba ay sa iyong relasyon sa pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong ministry? Makikita mo yung faith na katulad ng isang mustard seed ay pwedeng umusbong. Panghuli, yung tinatawag nating model grateful worship. Itong 11 to 19, merong si Jesus papunta sa Jerusalem at dadaan siya ng Galilee at Samaria. Merong siyang naabutan 10 ketongin na ano doon sa outskirt ng town. Kasi hindi sila pwedeng makisalamuha sa maraming tao. Sila nga ay outcast because of their yung kanilang pagiging may ketong. So, sumisigaw sila, Lord Jesus, heal us, pagalingin mo kami. Ano sabi ni Jesus? Sige, pumunta kayo sa Jerusalem, punta niyo yung pare at sabihin sa inyo na kayo ay, titignan kayo at sasabihin na kayo ay magaling na. No? Siya ang magsasabi. Pero along the way, nakita nila ang mga kutis nila nagbago, nagkaroon ng healing. Ang problema, ganito. Out of 10, isa lang ang bumalik. Sino yung bumalik? Foreigners, taga Samaria. Pero sumunod siya, nang sinabi ni Jesus, pumunta kayo doon sa templo, sabihin sa pare, magpating kayo, kasi ang pare mag-advise sa kanila, pwede na kayo makihalubilo, kasi titignan. Okay? Isa siyang foreigner, outcast, and yet sumunod kay Jesus dahil kailangan niya ng kagalingan. Tapos, nakita niya na sila'y gumaling, nagtatakbo siya, pabalik kay Jesus at sinabi, siya ay nagpasalamat. At ang sabi, maaring lumuhod sa harap ni Jesus. Ang sabi, stand up, you can go, you were healed because of your belief. No? Ikaw ay gumaling dahil ikaw ay naniwala at sumampalataya. So, ano nakita natin dito? Ang isang matured Christian, nagsishift from receiving blessing to returning praise. Kahit na magkakaiba ang mga kultura. No? Ang isang effective disciple maker, minomodel itong pagpupuri sa Diyos publicly. That's why yung mga missionary natin pumupunta sa iba't ibang lugar, dividing those cultural boundaries, ipinapakita nila paano magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. At dahil doon, nakikita ng mga taong iyon na merong tunay na Diyos. Kaya po, hindi madali. Pag ikaw ay nasa isang mission field na talaga pumupunta ka sa mga liblib lugar, liblib na bansa, at talagang nag-share ka ng salita ng Diyos. Tinatawid mo yung boundaries, cultural boundaries, and yet, kailangan mong panghawakan yung pananampalataya mo sa Lord. Same thing. Kaya nga, ito ay isang gawain ng isang spiritually matured na laging nagpapasalamat sa kabila ng lahat na pinagdaraanan. Merong always gratefulness sa kanyang puso kasi ano man na kanyang pinagdaraanan, ang alam niya, hindi siya iniwan ng ating Panginoong Jesus. Ito yung panalangin ko sa bawat isa sa atin. Iba-iba yung pinagdadaanan natin. May mga frustration tayo, disappointments tayo sa ating buhay, and yet the Lord, being a covenant God, hindi nagkulang
sa atin. Sino nagkulang? Tignan mo yung katabi mo. Sino nagkulang? Tayo. Bakit? Umasa tayo sa ating mga sariling kakayanan. Umasa tayo sa ating mga sariling kagustuhan. No? That's why maturity returns to worship, crossing divides, completing healing for ourselves and our witnesses. No? Laging bumabalik sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi yung ating sitwasyon ang magiging dahilan para tayo magpuri sa Panginoon. Ang ating buhay ang laging magiging dahilan. What if hindi maganda ang sitwasyon mo, nasaan ka? Sa totoo lang, nalulungkot ako itong mga nakarang araw. Nakakadurog lang ng puso. Lagi namin sinasabi ito. Ang mga tao, napakalapit sa Lord pag may pangangailangan. Maybe, medyo marasa ko rito, sabihin ko na sa inyo. Nakikita mo yung init ng paglilingkod, pananalangin, pag may pangangailangan sa Lord. But when the Lord answers them, give them what they need, nakakalungkot, nakakaya sa Lord. Nakakaya. Sana hindi yun ang maging definition natin in worshiping God. It's not about those tangible things. Kasi nasagot naman ni Lord, pero sana naman, maging grateful tayo. Maging grateful kasi napakabuti ng Diyos eh. And yet, pag nakatikim na ng konting sagot sa panalangin, minsan nga hindi lang konti eh. Sobra eh. More than enough yung binibigay ni Lord. Pag kinamusta mo, nakakalungkot lang bilang pastor nyo. Diba? Hindi mo alam kung paano mo i-approach. Hindi mo alam paano mo ipapanalangin. Parang, Lord, hindi ko alam. Ilang panalangin ko lagi eh. Lord, hindi ko alam. Hindi ko alam. So, mahirap talaga maging isang tagasunod ni Kristo. Nakakadurog ng puso, nakakaiyak. Pero, yun talaga eh. Yun talaga. We are all created in a relationship. Kung pwede nga lang bumitaw eh, bakit hindi? Pwede nga lang. Pero dahil mahal namin kayo bilang mga pastor nyo, nag-uusap kami, every month nag-uusap kami mga pastor. Pinag-uusapan namin kayo. Paano kayo dadalhin doon sa journey na kasama namin? Hindi lang kami. Kasama namin kayo. We are a family here. It's not about the blessing. It's all about our being matured in Christ for us to really be used mightily. Kaya nga yung ating prayer and fasting na theme is about deployment. Sabi ng Panginoon, whom shall I send? Ang sabi ni Isaiah, Lord, sabi niya, hindi ko kaya. I'm unclean lips. I have this unclean lips. Pero sabi ng Diyos, hindi, may padadala akong seraphim, an angel, with a coal, na ilalagay sa bibig mo. Yun, nilagay sa bibig ni Isaiah. Para mawala na yung mga excuses niya. Anong tinanong siya ulit na ng Panginoon? Whom shall I send? Isaiah said, Here I am, Lord, send me. Unless tanggalin natin ang mga excuses natin sa buhay, unless tanggalin natin ang mga priorities na kung saan ito ay nakafocus sa ating mga wants and desire and to be Jesus-focused only, mahihirapan tayong mag-mature. Yes, of course, you can have all this beauty of this world can offer, but one thing for sure, mga kapatid, hindi natin ito pwedeng i-compensate doon sa eternity na in-offer ng Panginoon. Hanggang dito lang yan. Contentment and satisfaction happens when we are all being
a disciple of Jesus being a disciple. Kaya medyo halos linggo-linggo ito narinig nyo sa amin. Kasi nga, hindi tayo makakapaggawa ng disipulo. We cannot make disciples unless we ourselves is being a disciple first. No? Kailangan maging disipulo muna tayo. Kasi nga, we always say na, yes, gamitin mo yung campus mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung community mo to penetrate. Pero paano tayo magpe-penetrate if we are not spiritually matured in handling those events, cases, situation na kung saan tinetest tayo? Tayo ang nagiging stumbling block, tayo ang nagiging cause ng magkatiso, di ba? May mga unforgiveness, napakahirap natin mag-extend ng forgiveness. Hindi natin alam yung sinasabi nating servant leaders, no? To be served. We are called to be served. Not for any entitlement. And then we can have this always grateful worship in spite of everything na nangyayari sa atin. We always thank the Lord. Why? Kasi ang lahat ng ito ay lilipas din naman kung ano yung pinagdaraanan natin. What is important is we will always be here for one another. That's why Jesus called us from lepers to leaders, being stumbling servants to disciple makers. Ang tanong, sino ang aalagaan mo? Sino ang sasamahan mo sa iyong journey this month? And will you pray this prayer na, Lord, grow my maturity to multiply yours. Hindi ako, Lord, kasi ako, sablahi din ako. Ako rin nagkakasala. Ako rin ay sumasablay. May mga lapses din ako, Lord. Pero ang gusto ko, God, samahan mo ko dahil alam ko may pagkakatiwala kang kaluluwa sa akin na tulungan mo kami mag-journey together to be like you, God. Tulungan mo ako at tutulungan mo kami. At makikita natin na ang bawat isa ay talagang nagmamahal, hindi lang sa go and make disciple, kundi nagmamahal doon sa nag-uutos na tayo ay humayo at gumawa ng mga disipulo. Parents, your number one disciple by default is your children. Nakakalungkot, marami ang mga kabataan ngayon nawawala na sa church because of wrong priority. Nagiging katitisoran tayo mga parents. Why? Because we allowed them. Ipakita natin kahit sila ay mga may edad na, matured na, nasa bahay natin, kailangan pagdating sa Sunday, we need to go to church. Hindi, pastor, may edad na siya, may sarili ng buhay, pero nakatira pa sa iyo. Nagiging katitisoran tayo. Pastor, kasi galing trabaho, wala pang tulog. Anong oras lumabas ng trabaho? 7. 9 o'clock pa naman yung worship natin. Daming dahilan. Daming dahilan. So please, mga parents, hindi lang tayo biologically matured para palakin natin mga anak natin, pag-aralin, magkaroon ng magandang karir. At the end of the day, mamamatay din yan. Hindi natin hawak ang buhay. Tatanungin tayo, accountable tayo. Kamusta ang anak mo? Inayaan mo lang. Mag-ride kasi linggo. Sorry again. I need to be frank on this. Alam ko tong sinasabi ko. Kasi mahirap talaga mga kapatid. We are all accountable sa Lord pagdating ng araw. We are all accountable. Sana nakikita nyo yung nakikita ko. Sana nararamdaman yung nararamdaman ko bilang pastor. That's why we're always talking about spiritual maturity, disciple making. Kasi at the end of the day, ito yung ating full-time job. Hindi yung trabaho mo na nagbibigay sa iyo ng kita ang full-time job mo. Your full-time job is to go and make disciple habang ando doon ka sa mission field mo.
That's why ang challenge this week, pick one person in your circle of influence. Sino yung tao ngayon nasa circle of influence mo? Kaibigan mo, kamag-anak mo, katrabaho mo, empleyado mo, kaklase mo. Baka nagiging katusurang ka sa kanya. Protect him. Kasi bakit? You are representing Jesus. Kung may nakikita kang pagkakamali na ginagawa nila, ganun talaga. Relationship is toxic. When it comes to discipleship, messy. Pinagsama, relational discipleship, toxic and messy. That's why we need Jesus. Jesus can put an order in our relationship, in our disciple making. So we need to pray for them boldly. Lord, ipinataas ko itong nanay ko, itong kapatid ko, itong pinsan ko, itong kaklase ko. Kasi kailangan kanya. Serve them humbly without thanks. Diba? Without applause. At makikita mo, you will worship together because of God's faithfulness, hindi lang sa buhay mo, kundi pati sa buhay nila. Kaya next Sunday, balitaan niyo ako. Paano niyo ito ginawa? Pastor, may pinag-pray ako. Pastor, may pinatawad ako. Pastor, humingi ako ng tawad. Pastor, pinupuri ko ang Lord kasi tumanggap na sa wakas. Matagal ko nang inihiling sa Lord. And makikita natin, we will all become matured. Kasi bakit? Nagkaroon tayo ng burden for that person. So tayo tayong lahat. Kanta tayo isang kanta, magandang kanta, daming late kanina eh. Ano ba maganda? Yung, so I lift up my hands. Ano ba title nun? Gratitude. Yan, gratitude. No? Always have this heart of gratitude. Magpagpasalamat, huwag maging laging naghahanap. Alam nyo, sa ating reading sa Exodus, ipinangako ng Diyos yung promise land, yung Canaan. Nire-remind niya sa pamamagitan ni Moses na Aaron, yung mga Hebrews. Ililigtas ko kayo, itatawid kayo from Egypt to the promised land. And you will get this inheritance, this promised land na ginawa kong covenant sa inyong mga sinaunang ninuno, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. That unless maniwala sila sa sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi mangyayari makakatawid sila sa promised land. Kasi nung panahon ni Abraham, hindi niya nasakop. No, umalis siya sa kanyang lugar, pumunta siya sa Haran, tapos yun nga, pagdating sa Canaan, may mga Amorites na pang nakatira. So hindi nila nasakop. May mga Amorites, may mga Hittites, at may mga Perizzites. Yun yung mga tao doon. Ang problema ngayon, wala na yung mga tao na yun doon. Ang mga tao ngayon, mga Reclamites. Ano yung katabi mo? May lahing Reclamites. Kaya hindi tayo makarating doon sa promised land eh. Reklamo tayo, reklamo. Wala tayong heart of gratefulness. Kaya hindi tayo makatawid. Hindi natin masakop yung victory na inialala ni Lord. Kasi bakit? Lord, hindi ko kaya. Lord, tsaka na. Lord, mahirap pa. Lord, ang dami nating reklamo. Search your heart, mga kapatid. Search your heart. God is telling you something. God is telling us something. Be grateful. Almost 8 billion people in the world. Isa tayo sa pinagkakatiwalaan ng Diyos. 8 billion. Ang hirap bilangin. Isa tayo. Kaya magpasalamat tayo. Yes, may pagdadaanan tayo. May mga disappointments.
Pero may mga victories naman small victories, na we can always be thankful na, Lord, salamat, buhay ako. Lord, salamat, malakas ako. Lord, salamat, may trabaho ko. Lord, salamat, may konting increase sa sahod ko. Lord, salamat, may promotion. Lord, salamat kasi meron akong someone na ibinigay mo. May nagtitimpla ng kape ko. Salamat, Lord. Lord, salamat kasi may nakakakwentuhan ako. Mas marami tayong makikitang pagpapasalamat kung bukas yung ating puso. Spiritual maturity is all about Jesus. Having the heart of Jesus, having the attitude of be thankful. Whatever bitterness, unforgiveness, discouragement that you have in your heart right now, surrender nyo na sa Panginoon. Surrender na natin para hindi tayo maging katutisuran. So let us sing this song with a conviction, and let this be a prayer song for all of us, na makita natin is always there, available. Ang tanong, available ka ba, kapatid? Available ka ba? So let's sing this song. My words fall short. I get nothing new. How could I express I could sing songs as I often do. Every song strength that you have to do. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy in me, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy in me, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh,
your hands to the Lord. Lord, I surrender my life to you. Huwag nawa ako maging katitisuran. Can I extend my forgiveness sa mga nakasakit sa akin? Will I worship Lord in every situation that I am in? Yes, Lord, we're not fit for a king like you. And yet, all our heart can sing is hallelujah. Hallelujah, because you are great God. You're always faithful. You're always available. Will you group into 3, into 4, and pray for one another? Find someone. Yeah, pray for one another. It's about time to really minister to one another. Into 3, into 4, pray for one another. Pray for one another. Even kayo, worship team, let us minister to one another. Pray for one another. Jesus loves us. We must love one another. We must protect the flock. Let's protect the flock. Praise Him. Praise Him.
Yes, O Lord, we receive your peace that passes all understanding, O Lord. We receive your shalom, shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken, all good. Oh God, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.